sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad nga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Hi boys! Oh, kids, kumpleto na ba kayong lahat? Eric, kompleto na po. Okay. Si Kayla, ano yung binabasa mo? Ito. Nag-advance reading lang ako sa science at nag-aaral ako ng mga science experiment. Oh, kids, medyo maaga si Kayla sa pag-aaral niya. Dahil medyo mahirap na yung science subject niya sa pasukan. Parang di ko po kayang gawin yan, Kuya Eric. Oo nga, tsaka may mga summer classes naman po kaming pinupuntahan. Alam niyo, okay lang naman kung mag-advance ka ng pag-aaral para sa school academics eh. Lalo't alam mo na hindi ka masyadong magaling dito. Para ka din namang nag-aral ng iba't ibang summer class eh. More on academics nga lang. Masarap pag-aralan yan, lalo na yung science and technology na pinag-aaralan namin. Sayang nga lang hindi ako nakasama kay Bensi. Okay naman ang mga ginagawa ninyo, kids. Pero eto, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan 18:15. Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. Sabi po sa Biblia, ito po ay may mabait na puso at pantas. Tama, kaya huwag kayong magsasawa sa pagtuklas ng mga kaalaman. At yan ang ating verse of the day. Gusto niyo bang malaman kung papaano at ano ang maaari nating matutuhan tungkol dito? Samahan niyo kami sa Tech Booth Camp. Yan ang pag-aaralan natin sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang hapon mga bata. Nag-e-enjoy ba kayo sa bakasyon nyo? Ako rin. Mas nakapagsanay kasi ako sa pagbibinta dahil mas marami akong oras sa pag-uwit at pag-explore sa project na ginagawa ko. At kung katulad ko kayo na mahilig magpinta, nangangailangan tayo ng mahabang oras dahil kailangan pag-iisipan natin ng mga detalye na kailangan natin ilagay sa ating painting. Gaya na lang ngayong hapon, may tuturo ko sa inyong isang uri ng painting
na ginagamitan ng glue. Paano ito gawin? Kung nakahanda na kayo, tara simulan na natin. Pero bago yan, ang ilan pa natin kailangang materials ay cardboard paper, paint, at barbecue stick. Una, lagyan natin ng glue ang buong cardboard paper. Bago matuyo ang glue, haluan na natin ito ng iba't ibang kulay ng paint. Gawin nating paikot ang pagkakalagay ng kulay. Kapag sapat na ang kulay na nailagay natin, ikalat na natin ang mga kulay gamit ang stick. Okay lang na magkahalo-halo ang kulay na nilagay natin dahil makakadagdag ito ng effect sa project natin. Sunod, lagyan rin natin ng kulay ang gilid ng ating cardboard. Hintayin na natin matuyo ang mga pintura at glue. Sa paggamit ng glue sa ating painting, nagkakaroon ng glossy effect ang ginagawa nating project kapag ito ay natuyo. O yan kids, dahil sa creativity, pwede pala natin gamiting medium sa pagpipinta ang glue. Ang galing, di ba? Ang ganitong uri ng pag-explore ay maaari makatulong sa ating talento. Hindi naman kailangan bumili ng mga bagong gamit para makagawa ng magandang project. Lagi lang mag-practice at mag-recycle kasama ang pagiging creative. At makikita nyo ang resulta ng ating ginagawa. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayong magkita-kita at samahan nyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pag-wit dahil tayo mga batang artistic. Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Lab! Kids, kumusta ang bakasyon nyo? Sigurado akong may mga plano na kayong gawin. At kung ano man yon, sana ay yung may matututunan pa rin tayo. Gawin nating makabuluhan ang ating bakasyon. Gaya na lang ng gagawin natin ngayon. Meron tayong gagawing experiment. Ang tawag dito ay Rising Water. Interesting ito kids, kaya simulan na natin. Ihanda lang ang mga kailangan. Glass cup, posporo, pinggan, colored water, at coin. At dahil gagamit tayo ng posporo, magpasama sa isang nakatatanda para mag-guide sa atin. Una, kunin ang palito ng posporo at baliin ito sa gitna. Kunin ang coin at gawin itong pampabigat sa dulo ng palito ng posporo para ito ay manatiling nakatayo sa pinggan. Ibuhos ang colored water sa pinggan. Tamang dami lang para matakpan ng surface ng coin. Huwag masyadong marami, dapat nakatayo pa din ang palito ng posporo. You can use any color you like sa inyong tubig. Sindihan ng palito ng posporo at takluban ito ng baso. Makikita natin na unti-unting tumataas ang tubig sa loob ng glass. Yan ay dahil sa heat o init na mula sa posporo ay nagsimulang gumawa ng vacuum sa loob ng glass. Nag-form ang liquid ng airtight seal sa edge at ang vacuum sa loob ng baso ang sumipsip ng tubig papasok. Amazing, di ba? Sundin lang ang instruction sa bawat experiment na ginagawa natin at tiyak na makikita ang resulta nito. Kahit bakasyon na, natututo at nakakapag-aral pa rin tayo. Hindi pa dyan nagtatapos kids. Abangan nyo pa ang iba pa nating experiment dito sa Kids Lab, ang laboratorio para sa mga batang Kristiyano! Andito tayo ngayon sa University of the Philippines. Ngayong hapon ay isang summer workshop na naman ang pag-aaralan natin.
At kung mahilig kayo sa mga gadget o software, ay siguradong makaka-relate kayo ngayon sa pag-aaralan natin. Kaya tara, samahan niyo kami! Tech Bootcamp for Kids, isang summer workshop kung saan may kinalaman sa mga software we play, we use, we upload at syempre, we download. Pero alam nyo ba kung paano ito ginagawa? Isa yan sa itinuro sa summer activity ng Tech Bootcamp. Okay, good afternoon. Welcome to UPITDC. Naka-on na ang mga computers. Ano po ba yung Tech Bootcamp for Kids? Ang Tech Bootcamp for Kids is a IT skilled course tailored and custom fit for children. Kinikater naming ages ay 7 to 10 years old and 11 to 14 years old. Kung saan tinuturuan namin sila ng mga IT-related courses and at the same time hone their logical thinking, critical thinking, analysis, and design. Ano po ang mga itinuturo dito? So part ng mga courses namin dito ay introduction to game development through a graphical user interface-based programming using Scratch, robotics, 2D art animation, and graphics creation. Ano po ang maitutulong nito sa amin? Pag nag-enroll ka sa kursong ito, aside sa wala kang gagawin ngayong summer, pwede kayong maging busy. At the same time, learn something new. So there are a lot of children who stays at home and just plays sa computer. Okay, playing games na parang nauubos ang oras doon. Pero bigyan natin ng konting productivity ang mga bata. Na at the same time, matututunan din nila ang mga advanced skills for their age actually. Pwede niyo po ba kami turuan ng mga ilang basic? Robotics, tinuturo pa ay robotics. Okay, so yung basics ng robotics, kailangan muna kayo matuto kung paano nag-iisip ang isang robot. Good afternoon po, sir. So good afternoon, everyone. Good afternoon, kids. So we are in this Scratch course for kids. It's actually an introductory programming course that will introduce you to the world of programming, especially with the coding, especially with the block-based programming using the Scratch platform. Okay, so pumunta lahat sa may Scratch website. So lahat ba ay nasa scratch.mit.edu. Can you go to Explore sa taas? So meron dyan Explore, i-click nyo lang siya. So try nyo nga gawin siguro try nyo i-click yung isang example, yung sushi platformer. Merong instructions dun sa may right sidebar. Ibig sabihin yan, kailangan nyo gamitin yung arrow keys para ma-navigate nyo yung sushi. Okay? So it's actually a game. At least ngayon magkakaroon kayo na idea na ganyan pala yung game na pwedeng gawin sa Scratch na platform. So try nga natin i-click yung flag. Yan. So pwede nyo magamit ngayon yung mga arrow keys para mapagalaw nyo yung mga sprites na tinatawag nila sa world of Scratch or Scratch programming. And notice, may mga iba't ibang levels ngayon sa game na to. So para siyang Super Mario, di ba? Kung familiar kayo sa game na yon. I-click ngayon yung See Inside na button. Ito. Yan. Ibig sabihin ngayon dyan, yan ngayon ang ginagamit sa paggawa ng mga applications or ng mga projects sa Scratch na programming. Ibig sabihin yan, mayroong mga iba't ibang blocks dito na mayroong kanya-kanyang mga actions. Kunwari, move, turn, point, go to. At pwede ka mag-drag and drop. Kung kailangan nyo matutunan ng programming, hindi may iwasan na kailangan din natin aralin or ma-practice din yung mga mathematical skills natin. So join na tayo ngayon sa Tech Bootcamp for Kids. So pumunta lang kayo sa website na tvc4k.upsitf.org. O diba kids, hindi lang tayo basta naglalaro o gumagamit ng software, kundi nalalaman pa natin kung paano ito gawin. Salamat sa Diyos sa mga ganitong workshop. Pero kids, alam dapat natin ang mga disiplina sa paggamit nito. Marami sa atin ang mahilig sa arts, kaya hindi mawawala sa listahan ang mga art summer workshop. Kaya may kinalaman dyan ang pag-aaralan natin bukas kung lalaobin ng Diyos. Dito sa Bensi Bibo!
exciting po palang pag-aaral ng science and technology. At marami na akong pwedeng ipasa kung magkaroon man kami ng project na ganito sa school. Pati po yung advancement in technology natutuhan natin. Salamat sa Diyos! O sana magamit ninyo yung mga natutuhan ninyo sa hinaharap. Sige, ituloy naman natin ang ating Bible story. Sige po, Kuya Eric! Kahapon natunghayan natin ang pakikipagkita ni Propeta Elias kay Akab at ang paghamon niya sa mga propeta ng Diyos-Diyosang si Baal. Nakipagkita nga po si Propeta Elias kay Haring Akab at hinamon po ang mga propeta ng hindi sa Diyos sa paningin po ng mga anak ni Israel. Ginawa po yun ni Propeta Elias para ipakita sa mga anak ni Israel ang kadakilaan at kapangyarihan ng kanyang Diyos. At wala ngang sumagot bagaman tinatawag ng mga propeta ni Baal ang kanilang tinitiwalaang Diyos at wala ngang apoy na sumupok sa kanilang inihandog. Ngayon, heto naman ang sumunod na ginawa ni Propeta Elias. Basahin natin sa Aklat ng Unang Hari 18:30 hanggang 40. At sinabi ni Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At kanyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating, na sinasabi, "Israel ang magiging iyong pangalan." At sa pamamagitan ng mga bato ay kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon, at kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana, na ang laki ay kasisidlan ng 2 takal na binhi. At kanyang inilagay ang kahoy na maayos, at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy. At kanyang sinabi, "Punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig, at ibuhos ninyo sa handog na susunugin, at sa kahoy." At kanyang sinabi, "Gawin ninyong 2. At kanilang ginawang 2. At kanyang sinabi, "Gawin ninyong 3. At kanilang ginawang 3. At ang tubig ay umago sa palibot ng dambana, at kanyang pinuno naman ng tubig ang hukay. At nangyari, sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, "O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod, at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso." Nang magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, "Ang Panginoon ay siyang Diyos! Ang Panginoon ay siyang Diyos!" At sinabi ni Elias sa kanila, "Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag makatakas ang sinuman sa kanila." At kanilang dinakip sila, at sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Sison, at pinatay roon. Pinakinggan po pala ang pagtawag ni Propeta Elias sa Panginoon. Ano po bang ginawa ni Haring Akab nang makita niya po ang lahat ng ginawa ni Propeta Elias sa bundok ng Carmelo? God willing, yan naman ang ating itutuloy na aalamin bukas, kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible Story. Ang mga advanced trainings this summer, bukod sa mga common na summer classes, ay mapapakinabangan din natin. Lalo na sa ating pag-aaral dahil magiging karagdagan ito sa ating mga kaalaman. Tuwag sana nating sayangin yung mga bagay na matututuhan natin ngayong summer. At huwag din nating kalilimutan ang mga bagay na ito.
Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan 4:5. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan, huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Marami sa atin ang mahilig sa arts at pagpipinta. Kaya naman sa pag-aaralan natin bukas, marami sa inyo ang matutuwa. Kung loobin ng Diyos, painting workshop naman ang ating pupuntahan. Abangan nyo yan, ha? Narito na ang tag-araw, narito na ang sayang umaapaw, sa tubig tayo'y magtampisaw, kasabay ng awitin natin at pagsayaw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tag-araw, ng tag-araw. Iwanan mo na ang Mumbai, ipagpasalamat ang buhay, sa amin ika'y sumabay, na ito na ang ating hinihintay. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tag-araw, ng tag-araw. Bawat pagkakataon, bigay ng Panginoon, gawin ang mabuti ngayon, tag-araw, tag-araw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tag-araw, ng tag-araw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tag-araw, ng tag-araw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti, halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tag-araw, ng tag-araw. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, notisyas suawe